At eto na nga, napakainit na pinag-uusapan. Nakakahiya si Hontiveros dahil yung pinipilit niyang case na isinasagot niya at pilit niyang inilulusot kay Senator Marcoleta ay talaga namang pinabulaanan ng Supreme Court mismo, o diba? Nakakahiya, nakabantay pala yung Supreme Court dun sa ginawa nilang hearing. Kasi alam nila na mali yung pinagsasabi ni Risa Hontiveros, o diba? Senador ka, tapos ganyan yung mangyayari sa'yo. Diba, nasa na yung sa bagay? Ang dahil mo nang ginawang kahihiyan, pero wala, hindi ka na yata tinatablan ni Risa Hontiveros, diba? So ngayon, ang sinasabi sa'yo ni Kong Marcoleta na tumayo ako doon ng sarili ko lang. Yung lahat ng sasabihin ko doon ay hindi ko kailangan ng kodego, ng gadget, o kaya naman yung mga bumubulong. Yun ang sinasabi ngayon. O di, sapul na sapul ka na naman, Hontiveros. Grabe, wala kasing kadala-dala tong babaeng to eh. Hindi pa lang yan, hindi pa yan ha. Ay kung Marcoleta pa lang, mayroon ka pang isang haharapin doon sa mga kalokohan mo, Hontiveros. Kasi grabe to guys, napakagaling talaga ni Kong Marcoleta, di ba? Kasi kita niya, siya talaga yung tumayo doon. Puring-puri siya ni Atty. Rowena Guanzon. Kasi nga, 72 years old na siya. Pero nakatayo siya doon as in, para siyang si PRRD na napakalinaw talaga ng mga sinasabi niya. Ang komento talaga sa kanya, katulad ng sinabi ko na dun sa isang video ko na sabi, basta siya ang mag-explain at magsalita, maiintindihan mo kahit bobo ka. Yun ang sinasabi ng mga netizens. Grabe. Sobrang dami ngayong ganda ng feedback. Siya talaga ang nasa spotlight ngayon kasi sobrang galing niya. Ang dami ang nagpapasalamat na buti na lang at nagkaroon na ng Senator Marcoleta sa Senado. Kasi nga, para siyang si Miriam Defensor na talagang hindi mo siya pipigilan kasi alam niya yung batas at napakatalino niya, o diba? Kita mo yan, ang sinasabi niya, mag-ingat po kayo dyan sa mga bulong ng bulong sa inyo. Kasi nga, hindi mo naman alam yung binubulong niya kung mali or tama, basta ka lang sunod na sunod, diba si Risa Hontiveros? So, grabe, sobrang kahihiyan ngayon ni Hontiveros. Ang hirap kasi nung ginagawa nila na hindi naman talaga galing sa kanila at hindi nila ganun kabisado yung mga sinasabi nila. Pinipilit nila, kung ganito nga kagaling kay Marcoleta ang kaharap mo, di nga. O, diba? Kaya naman panoorin pa natin, napakagaling ng yung mga sample niya, talagang para maintindihan mo ng malinaw na malinaw. Sasampulan ka pa niya ng talagang napakaganda. Katulad yan, yung sinasabi nga niya na yung desisyon ng korte ay parang yung desisyon ng din ng babae, yun na niligaw sa kanya, na tinapat na niya na wala ka talagang pag-asa, yung mga ganyan. Tapos ito yung sinabi rin niya doon na yun nga, yung nilikha ni si Adan at si Eva na sinabi na sa inyo na wag niyong gagalawin yung isang bagay na yon, pero tinesting kayo, pero ginawa niyo pa rin kasi nga gawa daw dun sa ahas na bumulong. Yun yung sinasabi niya. Kaya ayan, diba? Katulad yan, binira din niya si Leila de Lima kasi ang sabi nga parang dapat daw ipinirila lang daw yung impeachment ay sa palengke. Sabi nga niya, naku naman, magtinda ka ng hilaw na kanin sa palengke, tingnan natin kung may bibili sa'yo. Yun yung sinasabi niya kay Leila de Lima. Tapos yun nga, ang isa pa kasing nila, ang lagi ding ginagawa nilang reason ay parang si Carpio, yung dating judge din. Sabi nga ni Marcoleta, hindi porket naging judge yung taong yan ay tama na lahat at may kapangyarihan siya kung anong sabihin niya. O, diba? Sapol. At syempre, basa tayo ng ilang komento mula sa ating mga netizens. Buti na lang Senador ka na, Sir Marcoleta. You are free now to speak in Senate. Every time you do your speech, lots of people are listening with you. Kasi nakakapulot kami ng aral sa iyo, especially about constitutional laws. Though we are not a lawyer, but you are educating us. Thank you, sir, and God bless po. O, diba? Galing talaga niya. Talagang ang dami matututunan kapag nagsalita siya. At saka napakaganda talaga na nandiyan siya. Akalain mo yun? Back up lang niya yung mga dati ng senador. Siya talaga yung nakikipagbakbakan kahit sino doon. Kahit pa si Soto, Ewan, si Hontiveros. Naku, wala, tagilid talaga sa kanya. Hindi nila matitinag kasi nga alam niya yung sinasabi niya, yun ang pinaka-importante yung
alam mo kung saan ka man batuhin, saan ka man paikot-ikutin, alam mo talaga lahat kasi ikaw yung gumawa, ikaw yung nasa iyo talaga. May kodigo o wala, alam mo yung sasabihin mo, di ba taray? So, ito pa. Pareho sila ni Soto na nagsasabing may mga cases na nadesisyonan, pero na-reverse daw. Nung tinanong ni Senator Marcoleta, is it anonymous? Sabi ni Soto, hindi ho ako sure or hindi ko alam. Kung mag-raise ka ng argumento, make sure na kompleto bala mo. Ayan, true. Baka daw kasi anonymous mistake lang lahat sila. Patawa din si Senator Soto. Wala po tayo sa Itbulaga, diba? Yan yung mga, napakagagaling na rin pati ng mga tao ngayon na nanonood sa kanila, kaya hindi sila pwedeng, sabi nga ni Senator Marcoleta, kung ano-ano na lang, kung ano-ano na lang yung sinasabi nila para may mailusot lang, pero hindi naman talaga makakalusot. Kaya, nakikita mo pag nagsasalita sila, diba't seryoso yung mukha ni Kong Marcoleta? Ngumingiti siya ng pasimple pag alam niyang mali-mali yung sinasabi. Ito pa. Pag seryosa ang imbestigahan, huwag yung pahawakin ng cellphone at walang may isagot yan. Sayang pera ng taong bayan, pinapasahod lang niya sa mga staff niya. Ayan na, di ba? Yan, di ba? Akalain mo, senadora ka, napansin ng mga tao na kung walang nag-aabot sa'yo at walang nagbibigay sa'yo ng information, nga ka, di ba? Sobrang nakakahiya. Ikaw lang yung, yung iba na may mga kodigo din, pero hindi ganyan sa'yo na kita ng mga tao na wala ka naman talagang alam dun sa mga sinasabi mo. Kita mo yan, Ginorek ko ng Supreme Court. Yay! So, ito pa. Mahilig kasi makinig sa sabi-sabi. At AI. Ayan, napahiya. Read more at intindihin. Senator ka lang. At experience sa legal rule of law. Study for more. Certificate of study lang kapag naging senator. Required kumuha ng ilang courses. Tapos, ang gumawa, mga staff na lawyers, yan, di ba? Hindi mo alam, kung paikot-ikutin ka, yari ka na, kasi nga, magaling ka nga magbasa, magaling ka nga, kaya mo nga i-deliver. Paano na pag tinanong ka, hindi mo na alam kapag walang mag-aabot sa'yo, di yun ang hirap. Ngayon, nandiyan na si Senator Marcoleta, tapos yung, yan na nga ang pinapansin sa'yo, sabi niya, kung wala namang kodigo yung mga yan, diba? Sampal na sampal, mahiya ka, bagay, hindi nga tinatablan ng hiya yung babaeng yan, So, ito pa, pwede sa tanas, mahiya ka naman, kinopya mo ng script, mali-mali pa. Sabi ng EC, mali ang ginawa mo sa Senado, huri sa tanas, palpa ka, mahiya ka naman sa sarili mo, buong bansa, puro katanim sa tanas, yan, diba? Yun pa nga sinasabi ko, kung dyan napahiya ka na, lagot ka pa kasi inaayos na ni Senator Robin yung mga tanim witness mo. Yan, maghanda ka na. Siguraduhin mong maraming iaabot sa'yo yung mga staff mo at tama at kayang-kaya mong lusutan. Dahil, syempre, pag umatid dyan si Marcoleta, otas ka na naman. Tapos, inaano ka na, si Topacio darating. Tapos yung dating DOJ darating din, saka nakalimutan ko isang pangalan. Basta 3 yun na haharap sa'yo para mayari ka. Nako, babaliktad ang sitwasyon sa Pilipinas. Hintay-hintay lang kayo. Woo!